Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa Ebanghelyo, makikita po natin na matapos pagalingin ni Jesus ang marami at palayasin ang mga demonyo, nakitang siya'y gumising na maaga bago sumikat ang araw at pumunta sa isang liblib na lugar. Jesus, after doing many things, woke up early and went to a deserted place. At ano pong meron doon? Ito po ay upang magdasal. Magdasal. Isang pinaka-importanting parte bago magsilbi. Ang magdasal. To pray before we serve. Dahil doon, nakita natin si Jesus na imbes na manatili sa lugar na yon, ay lumipat pa sa karatig na lugar upang doon naman magpagaling. Tila hindi po siya napapagod, nauubusan ng lakas. Dito si Jesus ay magandang ehemplo para sa atin tungkol sa pagsisilbi. Dahil ipinakita niya na bago tumulong ay nagdadasal muna siya. Before we serve others, we ought to pray. And that is where we are to get and receive our strength to continue on serving. Isang gawaing nagpapanibago upang tayo'y makapagpatuloy sa ating pagsisilbi. Mga kapatid, upang tayo'y maging biyaya sa iba, marapat lang na tayo'y kumuha muna nito sa siyang pinagmumulan ng lahat ng grasya at biyaya. Kaya kailangan kumonek, magdasal sa Diyos para tayo ay mapalakas at sustentuhan at patuloy na magsilbi sa kapwa. Ito pong rason kung bakit nagtatagal ang mga naghahatid na kabutihan sa iba. Ito'y dahil sila mismo ay nabibigyan ng grasya mula sa Panginoon. Lalo na po sa atin, especially in our day-to-day lives, na marahil tinatawag ng mga gawain dito sa mundong ito, naway ating malaman na tinatawag din tayo ng Panginoon sa gitna ng ating trabaho. We are always called by the Lord despite our work in this world. Sa kasamaang palad, madalas ating dinadahilan ang ating pagkabisi o maraming gawain para hindi magdasal. At ito po ang mali. Sinasabi sa atin ni Jesus na sa gitna ng mga gawain ito, ito'y dapat mas lalong magpalapit sa atin upang magdasal at hindi palayo. Lahat ng ating meron dito sa mundong ito at gagawin ay nagmumula sa Kanya. At marapat na sa Kanya tayo bumabalik sa mga pagkakataong kailangang magpalakas muli. Naway maging bukas po tayo ang ating puso, ang ating isip at pakinggan ng Diyos na nangyayari sa pagdarasal. At sa gayon, hindi po tayo magsawa na tumulong at magpatuloy sa buhay. Tulad nating santong ginugunita sa araw na ito, Pope Saint Gregory, na kanyang sinabi, sa katahimikan ng puso, habang tayo nagdarasal, tayo'y tila tulog sa lahat ng mga bagay sa mundo. Pero, gising naman para sa Panginoon. At dahil po doon, makikita na marami siyang nagawa at natapos at kinilala bilang Gregory the Great. Ito rin nawang ating magawa. May we look unto Pope Saint Gregory, who put a premium on praying first, and therefore, he was able to do many great things. Meron po isang magandang imahe si Kristo tungkol dito.
At ito ang Kristong walang mga kamay. Sa unang tingin sa imaheng ito, ating sasabihin, nasira ata ang imahe dahil wala itong kamay, putol ang kanyang kamay. Pero ito'y sadya at meron pong dahilan. Sa ilalim ng imahe, nakasulat doon, I have no hands because you are my hands. Help me bring about the kingdom of God. Wala akong makamay dahil ikaw ang aking makamay. At magagawa po natin ito kung tayo po mismo ay nakakonekta sa braso ni Jesus. May pinagkukuhanan ng lakas. Kung tayo'y hindi lamang tumutulong, kundi higit sa lahat, tinutulungan din ng Panginoon dahil sa ating pagdarasal. Amen.